Sinimula na ipatupad sa mga public elementary school ang bagong utos ng DepEd na bawasan ang assignment ng mga estudyante mula Lunes hanggang Huwebes. Pero ang ilang guro at maging mga mag-aaral tutol sa direktiba. Saksi si Jamie Santos. Wala raw ni isang assignment ngayong araw ang grade 6 student na si Christine. Nakakapanibago anya, lalo't sanay na raw siya sa pagbabalanse ng kanyang oras para sa mga takdang aralin at gawaing bahay. Kwento ng kanyang amang si Alan, bukod kasi sa natututo raw si Christine sa kanyang mga leksyon, mas nalalaman din daw niya ang kahalagahan ng kanyang mga obligasyon. Kaya naman silang mag-ama, hindi pabor sa direktiba ng DepEd na bawasan ng homework mula Lunes hanggang Huwebes. Gayon din ang hindi pagbibigay ng asignatura pagsapit ng Biyernes. Para po, may matutunan po kami. Kailangan po kasi may assignment po para po pag wala pong ginagawa po sa bahay, may ginagawa po kami. Tutol din sa direktiba ang grupo na maguro ng Teachers Dignity Coalition. Hindi naman daw layo ng mga takdang aralin na basta-basta na lang pahirapan ng mga bata. Ang hina ng retention. So, tunuro mo ngayon, maya-maya matisod yung bata, hindi na alam. So, pauuwi mo pa ng 2 araw na wala silang assignment. Kung kinonsulta lang daw sila bago ilabas ang memo, ipupunto nilang mas makakatulong pa nga raw ang mga weekend homework sa pagpapabuti ng relasyon ng mga bata at magulang. Pwede pa nga gamitin tong assignment na to ng weekends na bonding moment ng ating mga mag-aaral at saka ng kanilang mga magulang. Una nang sinabi ng DepEd na nais lang daw nilang maging mas child-friendly ang sistema. Ang teacher pa rin ang siyang siya talaga ang taong nakakaalam kung ano karami ang homework, sinong bibigyan ng homework, kung Friday ba kailangan ba yung homework, desisyonan pa rin niya yan. Ang sinasabi lang sana namin na ang weekend ay para sana sa pamilya. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Samantala, sinusulong sa Kamara na ibaba sa 2% ang service charge sa mga kainan, hotel at iba pang establishmento. Ano naman kaya masasabi dito ng mga restaurant owner at waiter? Alamin sa report na saksing si Bernadette Reyes. 2 hanggang 3,000 piso kada buwan ang nadadagdag sa kita ni Aida Huma mula sa service charge. Kaya kahit pa minimum wage lang ang nakukuha niya bilang barista sa isang coffee shop, kahit pa paano'y solve na rin daw ang buwan ng kita. Yun nga lang nangangambang mabawasan ng kita ng mga gaya ni Aida na umaasa sa service charge. Sa sandaling maisabatas ang House Bill 216 na layong i-regulate ang paniningil ng service charge ng mga hotel, restaurant, kapihan at mga katulad na establishmento. Kung ngayon 10 hanggang 15% ng kabuuang bilang kadalasang service charge, sa panukalang batas ay di na raw ito dapat lumagpas ng 2%. Hindi na rin daw basta-basta pwedeng maningil ng service charge ang establishmento. Pwede lang daw itong ipataw kung 10 o mahigit pa ang kumakain, maliban na lang kung buffet o self-service ang kainan. Exempted din ang mga senior citizen. Kailangan ding may malinaw na signage, parehong nasa wikang Pilipino at Ingles. Dapat daw ay ito mas diliit pa sa 4 inches by 8 inches. Bakit ako magbibigay ng service charge sa iyo? Napakapalpak naman ng serbisyong binigay mo sa akin. Napakabagal. Kung nasiyahan ka sa serbisyo, you can give beyond 2%. Pero para sa negosyanteng aming nakausap, sa sandaling babaan ng minimum service charge ay tiyak daw na maaapektuhan ang kanilang negosyo. Yung service charge na 10% ay nakakatulong para ang empleyado ay magstay pa dito sa ating bayan. Kasi pag kinompute mo yan at dinagdag sa kanilang sweldo, halos pareho na rin to ng matatanggap nila abroad. Kaya naman may apila ang baristang si Aida. Malaking tulong po yun sa pamasahe namin, sa extra food namin. Kung babawasan po yun, edi syempre po, edi parang binawasan na rin yung sahod namin nun. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, magtataas ng presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang alas 6 ng umaga, 25 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng petrol sa gasolina at kerosene. 50 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Ang Sea Oil naman magpapatupad ng kaparehas na dagdag presyo sa Miyerkules ng hating gabi. Paliwanag ng mga oil company, ang oil price hike ay dulot ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. At sama-sama natin saksihan Christmas decor design na uso ngayong taon. Alamin kung ano. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.